Kabanata 3385 hanggang Kabanata 3386. Kabanata 3385. Tumango si Ningyu. Natapos nang mag-evolve ang Super God Spirit Body ko. Nang marinig iyon ni Hansen, kumislap ang kanyang mga mata. Tinanong niya, ano ang pinagkaiba mo ngayon matapos mag-evolve ang Super God Spirit Body mo? Ang Super God Spirit Body ko ay naging Ultimate Super God Spirit Body. Mas malakas lang, casual na sabi ni Ningyu. Nagkaroon agad ng komplikadong ekspresyon si Hansen. Ang Super God Spirit Body ni Ningyu ay nag-evolve sa ultimate na bersyon, kumpara sa kanya na naging wala na. Nakakainis iyon. Ang Super God Spirit Body ay nakadepende sa karma ng isang tao, malungkot na sabi ni Hansen. Tiningnan siya ni Ningyu, na nakatayo lang, at nagtanong, pupunta ka ba o hindi? Pupunta ako. Bumalik sa realidad ang isipan ni Hansen. Sumunod siya kay Ningyu. Binuksan nila ang espasyo at tumakbo papunta sa 33 skies. Dahil 2 layer na lang ang walang laman sa 33 skies, mahirap pasukin ang mga sky na mayroon ng leader. Karaniwan, magte-teleport sila sa mga sky na walang may-ari. Hindi pa man sila lumalapit sa barrier ng 33 skies, marami ng Breakworld Beasts ang naghahanap kay Hansen. Agad silang umatungal at lumapit. Ako narito, malamig na sabi ni Ningyu. Pumitas siya ng isang balahibo mula sa kanyang suot na may balahibo. Iwi na siwas niya iyon sa mga Breakworld Beasts. Isang magandang berdeng liwanag ang kumalat. Ang mga katawan ng Breakworld Beasts na nadikit sa berdeng liwanag ay naging berdeng ningning at natunaw. Sa isang kisap mata, 12-dosenang Breakworld Beasts ang naging wala. Huling lumutang ang natitirang Breakworld Djinn sa hangin. Parang tumigil ang mundo. Ang mga natitirang Breakworld Beasts ay nagulat. Umatras sila at wala nang naglakas loob lumapit kay Hansen. Tara na. Pumunta si Ningyu sa 33 skies, na parang malaking lapida. Ang mga Breakworld Beasts na nakapalibot sa 33 skies ay nagbigay daan sa kanila. Ang galing. Nag-thumbs up si Hansen. Nakakatakot ang lakas ni Ningyu, at malayo ang agwat ng kapangyarihan ng Ultimate Super God Spirit Body. Naisip ni Hansen kung gaano kaya kalakas ang Ultimate Super God Spirit Body ni Chin Zuan at iba pa. Hindi niya ma-imagine kung gaano kalupit kapag pinagsama-sama. Mawawala agad ang God Chaos Party at iba pang grupo. Ginamit ni Ningyu ang kanyang balahibo upang hiwain ang barrier ng 33 skies. Pumasok siya at naglaho. Susunod sana si Hansen, ngunit nawala ang siwang sa barrier pagkapasok ni Ningyu. Nainis si Hansen. Ginamit niya ang sariling katawan para lumapit sa invisible wall, ngunit hindi siya makagamit ng kapangyarihan dahil wala siyang kalaban. Wala siyang kapangyarihan ngayon, kaya hindi niya alam kung kaya niyang basagin ang invisible wall. Nang tumama si Hansen sa invisible wall, parang wala siyang tinamaan. Diretso lang siyang nakalusot, na parang walang baysema. Patong. Bumagsak ang katawan ni Hansen. Sa paglagpak niya, nabuo ang isang malaking bilog na hukay sa lupa. Inobserbahan niya ang hukay. Napakakakaiba ng lugar. Sa langit, maraming higanteng batong hugis wristwatch. Iba-iba ang laki ng mga relo. May maliliit na kasinlaki ng baseball field at may malalaki na kasinlaki ng planeta. Mayroon ding mga kamay na parang oras at minuto. Siyempre, hindi iyon totoong relo. Hindi gumagalaw ang mga kamay. Nakatutok lang, hindi umiikot. Bumagsak si Hansen sa isang batong relo na parang isla. Alam niyang nakapasok siya sa 29th sky. 2 na lang ang walang may-ari. Ang 29th sky ay tinatawag na time sky. Base sa nakikita niya, tama ang hinala niya. Kahit alam niya ang pangalan, hindi niya alam bakit walang leader dito. Sa teorya, marami nang dapat nakapasok dito, pero wala pa ring nagiging leader. Lumabas si Hansen mula sa hukay. Lumapit siya sa gilid ng relo isla at tumingin-tingin. Wala si Ningyu. Hindi niya alam kung napunta rin ba ito sa time sky. Hansen. Habang nakatingin siya sa paligid, may tumawag sa pangalan niya. Pamilyar ang boses. Tumingin siya sa pinanggalingan ng boses. Sa itaas, may batong relo kasinlaki ng football stadium. May lalaking nakatayo sa gilid. Nakatingin ito pababa sa kanya. Ancient Devil, anong ginagawa mo rito? Hindi ba nakuha mo na ang isang sky at naging leader ka na? Gulat na tanong ni Hansen. Hindi sumagot si Ancient Devil. Tumalon ito pababa at lumapag malapit kay Hansen. May sasabihin sana si Hansen, pero itinaas ni Ancient Devil ang kamay bilang hudyat na tumahimik, saka sinabi, wala ng oras. Magsisimula na ang time wheel. Makinig ka. Ang oras dito ay nakakaapekto sa bilis ng pagdaan ng panahon. Kapag nagsimula ang time wheel na umikot, bibilis ang oras ng iba-iba. Minsan pa atros. Maaapektuhan ka depende kung saang time area ka matatapat.
Naramdaman ni Hansen ang bigat ng sitwasyon. Gaano kabilis ang pagdaan ng oras? Tanong niya. Kapag mabagal, sobrang bagal, sabi ni Ancient Devil. Kapag mabilis, sobrang bilis. Isang sandali maaaring katumbas ng 1,000 taon. Sa lifespan ng tao, maaari kang mamatay sa 1 segundo. O kaya, mag-devolve ka at maging isang semilya. May paraan ba para hindi maapektuhan? Tanong ni Hansen. Wala. Bawat pag-ikot ng time wheel, iba-iba ang bilis. Nasa swerte mo na mapunta ka sa lugar na mabagal ang oras. Saglit na tumigil si Ancient Devil at nagpatuloy, o pwede kang maghanap ng Skywatch dito sa Time Sky. Kapag na-control mo iyon, magiging leader ka ng Time Sky. Paano ko hahanapin? Tanong ni Hansen. Kung alam lang ng lahat, hindi nakakulong dito ang napakaraming break-world creatures. Itinuro niya ang malayo. May malaking dragon na parang gawa sa diamond. Gumagalaw ito sa pagitan ng mga batong relo. Iyan ay isa sa mga break-world beasts ni Chinshu, mahinang sabi ni Ancient Devil. Ang break-world rate niyan ay hindi bababa sa 75%. Noong huling umikot ang time wheel, nasugatan ito ng oras. Nawalan ito ng kaliskis at bumaba ang break-world rate nito sa 60%. Hindi naintindihan ni Hansen kaya tinanong, bakit hindi pinadala ni God Hall Leader si Moment God, isang Time God Spirit, dito? Time area ang sky na ito. Kung si Moment God man o si Ichi ng God Chaos Party, dapat kaya nilang kontrolin ang lugar na ito. Kabanata 3386. Ngumiti si Ancient Devil. Dahil ito ay isang langit na elemento ng panahon. Kaya hindi sila nang ahas na pumasok. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi lubos na naintindihan ni Hansen ang iniisip ni Ancient Devil. Sabi ni Ancient Devil, madaling maintindihan. Parang maraming makina ang naaapektuhan ng electromagnetic pulses. Dito, maaaring magbago ang bilis ng oras. Para sa mga nilalang na elemento ng panahon, maaari itong magdulot ng malaking gulo. Kung lalaban sila dito, kailangan nilang alamin kung paano ayusin ang gulo ng oras. Ang ibang elemento ng kapangyarihan ay hindi gaanong naaapektuhan dito. Maaari silang lumaban dito. Kung mas malakas ka sa elemento ng panahon, mas mahihirapan ka sa time sky. Siyempre, kung ang kanilang kapangyarihan sa oras ay makakalamang sa time sky, wala nang makakaapekto sa kanila. Kung kaya mong kontrolin ang oras, ang mga elite na elemento ng panahon ay hindi maaapektuhan dito. Sila ay magiging walang kamatayan. Sa ngayon, wala pang sino man na may kapangyarihang lagpasan ang time sky. Naiintindihan ni Hansen ang paliwanag ni Ancient Devil. Gusto niyang magsalita, ngunit narinig niya ang tunog ng isang matandang orasan. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tunog. Napakalamig ng tunog habang umaalingaw-ngaw sa buong time sky. Hindi ito matalim, ngunit umaabot ng malayo. Lahat ng nilalang sa time sky ay maririnig ang pagkampana. Tumingin si Ancient Devil sa paligid at sinabi, tapos na ang oras. Balak mo bang manatili dito at subukan ang swerte mo? O mas gusto mong subukan ang swerte mo sa ibang lugar? Sasama ako saan ka man pupunta, sabi ni Hansen na may ngiti. Hindi sumagot si Ancient Devil. Lumipad siya patungo sa isang mas maliit na batong orasan. Sinundan siya ni Hansen. Limitado ang kaalaman ni Hansen sa time sky. Hindi niya masabi kung umiikot ang batong orasan paarap o paatros. Matagal na naruroon si Ancient Devil, kaya ayos lang siya. Ngunit pakiramdam ni Hansen, may kakaiba rito. Tumayo si Ancient Devil sa ibabaw ng batong orasan at sinabi, wala akong maraming ideya. Susubukan ko na lang ang swerte ko. Maliit ang batong orasan na ito, kaya hindi gaanong malakas ang epekto. Pagkatapos, kung masyadong mabilis ang oras dito, kailangan nating lumipat sa ibang time area. Patuloy ang pagkampana ng orasan. Paulit-ulit itong tumutunog, malayo at misteryoso. Pagkatapos mag-isip, nagtanong si Hansen, araw-araw ba itong tatunog ng bawat oras? Sabi ni Ancient Devil, halos tama ang hula mo. Ang pagkampana sa time sky ay paraan ng pagtukoy ng oras. Tumutunog ito isang beses kada 2 oras mula 1 hanggang 12. Pagkatapos tumunog ang kampana, papasok ito sa time loop. Tatagal ang time loop ng 1 oras, at magkakaroon ng 11 na tunog. Gusto sanang magsalita ni Hansen, ngunit narinig niya ang sigaw ng isang bagay. May isang dragon na lumilipad malapit. Ang ulo nito ay parang drill. Parang naghahanap ito kung aling batong orasan ang hihintuan, ngunit palaging nagdadalawang isip. Hindi ito huminto sa kahit saan. Ang malaking dragon na parang diamante ay nag-aalangan. Natapos na ang 11 na tunog ng kampana. Sa susunod na segundo, nakita ni Hansen ang batong orasan na nagsimulang umikot. Patuloy na umiikot ang karayom ng batong orasan. Minsan mabilis, minsan mabagal. Kapag mabagal, tumatalon ang karayom kada bahagi. Kapag mabilis, parang bentilador.
Parang umiikot ang buong mundo. Tumingin sina Ancient Devil at Hansen sa batong orasan sa ilalim nila. Kapag masyadong mabilis ang pag-ikot, kailangan nilang lumabas kahit pabalik o diretsyong ikot ito. Swerte naman, sa ilalim ng kanilang mga paa, normal ang bilis ng orasan. Mas mabilis lang ng kaunti, mga 2 o 3 beses ng normal. Kung mananatili sila doon ng 1 oras, para sa ibang tao, parang 2 o 3 oras na ang lumipas. Naging magaan ang pakiramdam ni Hansen. Nang tiningnan niya si Ancient Devil, napansin niyang medyo relax na rin ito. Ngunit nang tiningnan niya ang malaking dragon na parang diamante, nagbago ang kanyang mukha. Hindi maganda ang hitsura ng dragon. Matagal itong pumili at hindi nakapili ng lugar na lilipatan. Ngayon, umiikot na ang karayom ng orasan na mas mabilis kaysa sa propeller ng eroplano. Hindi na halos makita ang karayom. Sumigaw ang dragon. Sinubukan itong lumipad patungo sa ibang batong orasan. Nang magsimula itong lumipad, naging kakaiba ang katawan nito. Unti-unti itong lumiit. Kinailangan panoorin ni Hansen ang nakakakilabot na pangyayari. Ang malaking dragon ay lumipad ng 300 talampakan ngunit lumiit ang katawan. Mula sa pagiging malaking dragon, naging sukat ng dinosaur. Mula sa dinosaur, naging laki ng elepante. Pagkatapos ay laki ng buwaya. Dinaglaon, naging sukat na lang ng butiki. Hindi nakalabas ang dragon sa lugar ng batong orasan. Naging kristal na itlog ito. Dahil sa pagmamadali, mabilis itong lumipad palabas ng nakakatakot na reverse time zone papunta sa ibang time zone. Sa ibang time zone, mas mabagal ang oras. Ang Gene Egg ay lumulutang sa hangin, mukhang walang kapintasan na diamante. Matapos mapanood ito, nalamig ang pakiramdam ni Hansen. Nakita niyang isang nakakatakot na Break World Beast ay na-transform sa itlog. Nakakagulat panoorin. Ang malaking dragon na iyon ay Ultimate Gene Race, sabi ni Ancient Devil. Kung interesado ka, hintayin mo lang matapos ang time wheel. Pagkatapos, maaari mo itong kunin. Kung hindi ka interesado, ako na lang ang kukuha. Hindi na alintana ni Hansen iyon. Lumapit siya sa lugar. Hindi na bihira ang Break World Beasts. Kahit gaano kataas ang Break World rate ng isang Break World Beast, nakadepende pa rin sa talento. Napakataas pa rin ang Break World rate ng Rare Gene Races. Umiikot ang time wheel ng 1 oras. Sa susunod na oras, maaaring gumawa ng kahit ano. Hindi na delikado ang time sky. Tumingin sa iba't ibang lugar ng orasan, malinaw na may ilang lugar na hindi gaanong mabilis ang pag-ikot. Lumipad si Ancient Devil sa isa sa kanila. Naghahanap siya ng time clock. Kumaway si Ancient Devil kay Hansen at sinabi, dumating tayo rito para sa sky clock. Hindi natin dapat pagsamahin ang lakas, kaya pansamantala tayong maghiwalay. Hindi balak ni Hansen na iwan si Ancient Devil. Pagkatapos kunin ang Gene Egg, sumunod siya. Ngumiti siya at nagtanong, Ancient Devil, hindi ka ba nakakuha ng leadership sa ibang sky? Bakit nandito ka sa time sky? May plano ako, at sarili ko ito. Hindi balak sumagot ni Ancient Devil. Dahil hindi sisigot si Ancient Devil, hindi pinilit ni Hansen. Hindi rin siya umaalis. Tahimik lang siyang sumunod. Hindi alam ni Hansen kung dahil lang sa mabagal ang kanyang katawan o ano, pero hindi niya naramdaman ang epekto ng time clock. Hindi rin siya sigurado. Hindi niya alam kung dahil hindi niya naramdaman ang kapangyarihan o talagang hindi naaapektuhan ng time zones ang kanyang katawan.